Umalangaw-ngaw ang boses ng announcer. Ang kanyang kalaban ay si Gian ng angkan ng Moyang. Ang kanyang tingin ay puno ng hindi matitinag na tiwala, gaya ng isang sundalo mula sa pamilyang Namong. Hindi ito magiging madaling laban. Isang karangalan na makaharap ka. Ako si Gian at ako si Namgang Deo. Ang pamilya ko ay itinuturing na royalty noon, ngunit matagal na naming nawala ang kaluwalhasyang iyon. Matapos ang maraming taon ng dugo, pawis, at luha, sa wakas ay nabawi na namin ang aming royal name. Naging pamilyang Sword King kami. Ngunit maging ang titulong iyon ay binawi sa amin. Binunot niya ang kanyang espada, ang dulo nito ay nakatutok sa kanya. Ngayon, dudurugin kita at babawiin ang pangalan ng pamilyang Sword King. Heaven and Earth Invincible Sword Style. Ngunit hindi siya nagpakita ng takot, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa matinding determinasyong lumaban. Plano ko ring manalo rito. Inihampas ni Gian ang kanyang talam ng may bilis na nakamamangha, ngunit nagawa niya itong sanggahin. Gayunpaman, ang lakas sa likod ng hampas ay napakalakas, dahilan upang manginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit ang aming karanasan sa labanan ay nasa magkaibang antas. Gagamitin ko ang aking bilis para paikliin ang distansya. Sinimulan niyang obserbahan at suriin ang mga atake ng kanyang kalaban bago gumawa ng kilos. Dito siya lalapag, ngunit masyadong mabilis ang lalaki, iniiwasan ang bawat isa sa kanyang mga hampas. Nakikita mo, alam ko ng eksakto kung saan itatanim ang aking mga paa, at ang atake ko ay tatama ng mas mabilis ng kalahating beat. Ang sinumang iba pa ay maguguluhan sana. Ang kanilang ritmo ay masisira at matatalo sa kilos na iyon. Nagulat si Gian. Paano niya nasesabayan ang bilis ko? Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng ganap na tiwala. Kung ang pagkakaiba ay kalahating beat lang, madali lang ang pag-counter sa kanya. Lalo pa siyang bumibilis. Ang nakalaban mo lang ay mga layaw na young master, kaya hindi mo posibleng inaasahan ang ganitong tugon. Nakuha ko na. Nakasali na ako sa mga laban na ganito noon at natalo. Walang kahihiyan sa pagkatalo sa ganitong laban. Matapos niyang magsalita, agad niyang iwinasiwas ang kanyang espada. Gayunpaman, ang tinamaan lang niya ay isang after image. Bago pa niya malaman, ang kanyang kalaban ay nasa likuran na niya. Ano, kaya mo pang bumilis? Anong uri ka ng henyo? Bakit ka lang nagpipigil ng kalahating beat? Bumilis na naman siya. Mas mabilis na siya ng isang buong beat ngayon. Nagsimulang magbanggaan ang dalawa. Bawat hampas at bawat sangga ay nagbabanggaan, lumilikha ng tila kulog na tunog na umaalingaw-ngaw sa buong arena. Ngayon nakuha ko na. Ang taong ito, katulad ko lang siya. Hindi maitago ng mga mata ni Gian ang kanyang pananabik. Sa isang punto, itinigil ko ang pagsasanay sa aking pisikal na katawan at sumabak lamang sa imaginary combat sa pamamagitan ng meditasyon. Siguro naramdaman ko na hindi ko na maaabot ang mas mataas na antas sa pamamagitan ng pisikal na pagsasanay lamang. At higit sa lahat, wala akong karapat-dapat na kalaban. Para akong nakasuot ng straight jacket, napapalibutan ng mga tao na ang mga galaw at kaisipan ay sadyang limitado. Ngunit si Deseo ay ibang usapan. Ito ang uri ng kalaban na matagal nang gustong makasagupa ni Gian. Noong sandaling iyon, malakas niyang itinapak ang kanyang paa sa lupa, pinalipad ang alikabok at buhangin. Sinamantala ang pagkakataon, kumuha siya ng isang dakot ng buhangin at ibinato ito ng diretso kay Dizo, na naglalayong bulagin siya. Huwag mong isiping gumagamit ako ng murang pandaraya. Nang makita ito, ang mga manunood ay nagalit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa sagradong Four Kings Tournament? Kay rami mong kahihiyan. Masama ito. Ang paningin ni Dizo ay ganap na natakpan. Ngunit mapalad siya, dahil umaasa sa kanyang pandinig, nakuha pa rin niya ang tunog ng isang bagay na humihiwa sa hangin patungo sa kanya. Agad niyang itinusok ang kanyang espada, dinudurog ang bagay na iyon. Ito ba ang Blue Steel Stone mula sa lupa? Isa pang diversionary tactic ni Gian, pero nabisto niya ito agad. Isipin mo na nagawa mong iwasan ang isang nakamamatay na hampas sa ganoong sitwasyon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang atake, biglang inilipat ang kanyang espada mula sa isang kamay patungo sa isa pa habang kumikilos, dahilan upang magulat si Dizo. Maya-maya pa, isang talim ang tumama sa kanyang tagiliran.
Tumalon si Gian sa hangin, sumisigaw, hindi kita hahayaang makatakas. Sinundan niya ito ng isang mapaminsalang axe kick, bumabagsak mula sa itaas. Bagaman nagawa itong sanggahin ni Deseo, may dugong tumulo mula sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig mula sa kombinasyon ng mga bago at lumang sugat. Ang takbo ng laban ay dahan-daang pumanig kay Gian, dahilan upang walang magawa si Deseo kundi ang patuloy na iwasan ang kanyang mga atake. Hindi mapigilan ni Gian na purihin siya sa loob ng kanyang isipan. Malakas ka, aaminin ko iyan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay dumarating lamang sa sapat na karanasan. Iyan ang pangunahing pagkakaiba nating dalawa. Siguro sa susunod na mag-cross ang ating mga espada, hindi kita matatalo ng ganito kadali. Dahil sa oras na iyon, tiyak na malalaman mo na kung ano ang kulang sa iyo. Ngunit ikaw, ngayon ay hindi kailanman matatalo ang ako ngayon. Ngunit hindi inaasahan, napangiti si Deseo. Sige, kung ganoon. Aaminin ko, iba ka sa sinumang kalaban na nakaharap ko hanggang ngayon. Pero sigurado ka bang magiging maayos ka lang ng ganito? Tanong ni Gian, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Kumislap ang mga mata ni Deseo sa determinasyong lumaban. Dapat tinapos mo na ako noong may pagkakataon ka pa. Noong panahong nakababa ang depensa ko, inunat niya ang kanyang mga balikat. Hanggang sa puntong ito, dahil dapat ay simple lang itong sparring match, balak ko lang sanang basagin ng bahagya ang bungo mo. Pero ngayon, mukhang pwede na ang kahit ano, hindi ba? Gaya ng mga laban na kinailangan kong pagdaanan noon sa lupain ng pamilyang Noong. Ang uri ng mga laban kung saan pwedeng mabaon ang espada sa tiyan mo o mawalan ka pa ng braso. Basta walang buhay na mawawala, tama. Ang pagdudulot ng anumang seryosong pinsala ay mahigpit na ipinagbabawal. Bakit ako susugal sa ganoong kadelikadong bagay? Huwag kang mag-alala. Maliban doon, handa akong gawin ang lahat. Ang baliw na ito, hanggang saan ba ang balak niyang gawin? Number 24. Hindi ba pamilyar ang tingin sa kanyang mga mata? Yari ang lalaking iyon. Iyan ang mga mata ng isang tao na nakatanggap na ng 1,000 hampas sa ulo. Tapos na ako sa pagpipigil, kaya huwag kang maglalakas loob na umiyak sa akin na hindi patas kapag natalo ka. Bigla siyang sumugod, gamit ang ika-10 anyo ng Iron Sword style. Tahimik na pinanood siya ni John. Iyan ang signature greatsword art ng angkan ng Namgang. Hanggat nakikita ko itong dumarating, hindi ito malaking banta. Pero mabilis na napagtanto ni Gian na may mali. Ang kabilang kamay niya, hawak niya ang scabbard. Para saan ito? Hindi mo inaasahan iyon, no? So, sa wakas ay nagpasya ka nang gamitin ang utak mo, pero bahagi pa rin ito ng plano ko. Pati ang kilos na ito ay kinuwento mo. Akala mo ba ang murang pandaraya na gaya nito ay tatalab sa akin? Inakala niya na ang atake ay gaya lang din ng dati. Pero sa pagkakataong ito, ang hampas ay nanggaling sa scabbard, dahilan upang mabigla siya ng husto. Napilitan siyang sanggahin ang scabbard gamit ang kanyang binti, pero ang lakas ng impact ay nagdulot pa rin ng matinding sakit sa kanya. Nagawa niyang ilipat ang 1/10 ng kanyang internal energy sa hampas na iyon sa loob ng isang split second. Lintik, napabayan ko ang depensa ko. Sumugod siyang muli, ang sikretong sining ng angkan ng Namgang. Amitabha, ang Shaolin Dragon Claw Strike. Imposible, nag-training ba siya roon? Oras ba talaga para magtaka tungkol doon? Ang anyo ay baluktot, ngunit ang Dragon Claw mismo ay laging diretsyo. Ano sa mundo ang teknik na ito? So, hindi pala ito Dragon Claw. Akala mo ba talaga hindi ko malalaman? Umatras si John. Ito ay isang magkaibang sword art, isa na nanggagaya sa Three-Yang Palm ng Tang Clan. Kahawig nito ang 72 strike sword art ng Chongpung sect, pero ito talaga ay ang Tensimi strikes ng Henan sect. Nakapaghanda na ako ng mga counter para sa lahat ng sword arts na ito sa pamamagitan ng hindi mabilang na mental simulations. Wala sa mga ito ang tatalab sa akin. Ang dami mong salita, no? Hindi ko man lang ginagamit ang mga teknik na iyon, 72 strike sword art. Dispersed angle. Ito ang lightning spirit angle. Hindi ako mahuhulog sa ganyang pandaraya. Mababa ang punteriya mo, naghahanda para sa isang upward slash. Itinaas niya ang 2 kamay sa isang defensive posture.
Nakita ko na ang lahat. Pero nagpunta siya sa isang mababang atake, isang sweep na nakatutok sa pivot leg ng kanyang kalaban. Panlilinlang lang ba talaga iyon? Noong sandaling nakatayo siyang muli, ang susunod na kilos ay naroon na. Heavenly Thunder Emperor Technique. Lightning Palm. Ano? Gagamit ka na naman ng Lightning Palm. Ang lightning energy ay napaka-dense. Isa lang ang paraan para makatakas dito. Heaven and Earth's Invincible Ultimate Technique. Direktang nagbanggaan ang kanilang mga palad, lumilikha ng isang malakas na shockwave sa buong arena. Naisip niya sa sarili, ang lahat ng enerhiya ay dumadaloy sa isang siklo. Maging ang Heavenly Lightning ay kalaunang masisipsip ng lupa. Ang pinakamadaling paraan para harapin ang lightning energy ay gamit ang earth energy. Kumilos ka na. Heavenly Thunder Emperor Technique. Flashing Light 10 Demon Overlord Sword. Iron Sword form na naman. Nahulog ka, di ba? Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Hindi pa tapos ito. Anong namutla ang mukha ni Gian? Ang palm technique na iyon. Maaari kayang iyon ang 100 Steps Divine Fist. O baka naman ang Whirlwind Angle. 100 Steps Divine Kick. Nagpakawala ng ungol si Deseo, pagkatapos ay pinatalsik ang kanyang kalaban sa isang sipa. Ang sakit ay napakatindi kaya bumaliktad ang kanyang sikmura. Halos mabilawkan siya. Ano? Paano ito naging posible? Mayroon bang martial art na gaya niyan? Ngayon lang ako nakakita ng ganoon. Iyon ba ang Heavenly Farsight Technique? Hindi iyon ang primordial step ng pamilyang Heavy Pong. Teka muna, maaari kayang ito ang Arhat Step. Sa puntong ito, ang tiwala sa mga mata ni Gian ay tuluyan nang nawala. Hindi ko makita ang kanyang mga teknik. Ang bilis ni Deseo ay lalong bumibilis at dahan-dahan siyang nakakatanggap ng mas maraming tama. Sa iisang katawan lang, na-master na niya ang hindi mabilang na martial arts. Noong sinasanay namin ang Young Master, iyon ang aming unang layunin. Pero inakala namin na sa pinakamataas ay 5 hanggang 10 martial arts lang ang matututunan niya. Tama iyon. Sa unang 2 taon, ang lahat ay ayon sa plano. Pero sa isang punto, sinimulan ng Young Master na baguhin ang mga martial arts na ito ayon sa kanyang gusto. Ang isa ay naging 2 at ang 2 ay naging 3. At pagkatapos ay hindi lang siya basta nag-aaral ng martial arts. Naging sagisag na siya ng lahat ng martial arts sa mundo. Ang panunood lang sa kanya ay nagbibigay sa akin ng kilabot. Ano nga ulit ang tawag doon ng Young Master? Isang alaala ang kumislap kung saan binibigyan niya ng nugi ang maraming tao. Oh, tama iyon. Ang head-shattering method. Walang paraan para makaligtas ang sino man doon. Isipin na mapupuruhan ako ng ganito ni Namgang Deseo. Ang gilid ng labi ni Gian ay kumulot sa isang di sinasadyang ngiti. Pero alam ko ang kahinaan niya. Iyon ay ang kanyang kakaibang obsesyon sa mga laban na ito. Ang ulo ng kanyang kalaban. Bawat isang finishing blow ay nakatutok sa ulo. Humigpit ang kanyang kamay sa puluhan ng kanyang espada. Gagamitin ko ang pagkakataong iyon para samantalahin ang kanyang fixation at baligtarin ang laban na ito. Tumalon si Deseo sa hangin, inihahanda ang huling hampas. Gaya ng inakala ko, ang batang iyon ay sa ulo pupuntirya. Hinawakan ng matanda ang kanyang manggas. Patawad, dapat binalaan kita. Kahit na matagal na itong nangyari, mayroon pa rin akong malambot na bahagi para sa dati kong mga estudyante. Para ko na silang mga anak. Pero sana ay maintindihan mo ang pagnanais ko na makabawi ng kaunti, sa batang ito na may mga kapintasan pa rin. Sa loob ng ring, iwinasiwas ni Deseo ang kanyang espada, naghahandang ibagsak ito. Si John, sa pag-aakalang nakuha na niya ang mga kilos ng kanyang kalaban, ay kumilos ng may tiwala para mag-counter, pero wala siyang ideya na isa lang itong panlilinlang. Sa pagkakataong ito, hindi siya sa ulo tumama. Sa kalagitnaan ng paghampas, ang scabbard ay biglang nagbago ng direksyon, malakas na tumama sa baywang ni Jay. Dahil sa sakit ng hampas, napaatras si John. Noong nakaraang sandali lang, malinaw na idineklara ng kanyang kalaban, so what kung sinabi ko iyon? Tatama ako kung saan ko gusto. Heto na naman ako sa baywang. Nang marinig ito, muling ginamit ni John ang kanyang espada para depensahan ang kanyang baywang. Pero ang pobreng lalaki ay nalinlang na naman. Isang bagay ang sinabi ng kanyang kalaban at iba ang ginawa nito.
Nagsasabing aatake sa baywang, para lang hampasin siya sa ulo. Nakakagalit. Si John ay nanggagalaiti sa sakit at kahihiyan. Hindi ako pwedeng matalo ng ganito.